Kumusta mga brad? Hanggang ngayon ba naguguluhan ka pa rin kung anong adventure scooter nga ba ang bibilhin mo? Sa ngayon kasi ang dami na rin talaga nila. Kumbaga sa presyo na lang nagkakatalo. Yung mga adventure scooter kasi iba din talaga yung presyo nila kung ikukumpara doon sa mga ordinaryong scooter. Mas mahal po talaga sila. Kasi nga mayroon silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong scooter. Katulad na lang sa pag-angkas ng kabit. Ay hindi, sorry, mali na pala yun. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, sa ngayon nga po ang dami na talagang adventure scooter na available dito sa atin. Pero kahit nga po sobrang dami na nila, etong dalawang ito nga lang po ang mas pinag-uusapan ng mga tao, ang Honda EDV 160 at ang Euro Falcon 180 na kung tawagin nga po ng iba, the original and the copycat. Pero hindi naman po 100% na magkamukha sila, mga 90% lang. So dito nga po pag-uusapan natin kung sino nga ba ang nangingibabaw sa kanila pagdating sa specs at mga features at lalong-lalo na nga po pagdating sa presyo. Yun nga po ang pinaka-importante, ang presyo. So bali itong Honda EDV nga po ay mayroong 160cc 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Samantalang itong Euro Falcon naman ay mayroong 180cc 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled din. So obvious na obvious nga po, mas mataas po yung displacement ni Euro Falcon. Pero hindi ibig sabihin nun panalo na siya. Pagdating naman po sa kanilang power, si Honda EDV nga po ay merong 15.8 horsepower at 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Samantalang si Euro Falcon naman ay merong 18.5 horsepower at 8,500 RPM, 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. So mataas din po yung power ni Euro Falcon kung ikukumpara doon kay Honda EDV. Pero sa tanong nga po kung sino yung mabilis sa kanilang dalawa, hindi ko po masasagot yan. Magkakaalaman na lang yan pag nagtapat na yan sa kalsada. Mahirap kasi mahula. Alam mo na, Pinoy yung nakasampa. Pagdating naman po sa kanilang tank capacity, si Honda EDV nga po ay merong 8.1 liters. Samantalang si Euro Falcon naman ay merong 8.5 liters. So sa palakihan nga po ng tangke, panalo na naman ng kaunti si Euro Falcon. Pero pagdating naman po sa gas consumption, si Honda EDV nga po ay merong 45 kilometers per liter. Yun po yung average fuel consumption niya. Samantalang si Euro Falcon naman ay merong 40 kilometers per liter average fuel consumption. So pagdating nga po sa bagay na yun, panalo po si Honda EDV. Pagdating naman po sa kanilang seat height at ground clearance, si Honda EDV nga po ay merong 780mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. Si Euro Falcon naman ay may seat height na 780 at may ground clearance na 100mm. So pagdating sa taas ng seat height nila, parehas lang sila. Pero pagdating naman po sa ground clearance nila, mas mataas po yung kay Honda. At siya po ang panalo pagdating sa bagay na yun. Kasi kung ikaw nga po ay isang adventure scooter, nararapat talaga na mataas yung ground clearance mo. Kasi pag napasaba ka na sa mga off-road tapos may mga bato-bato, pag mababa yung ground clearance mo, malaki nga po ang tsansa na mababasag talaga yung makina mo. At kapag nadali yung makina mo, yari ka sa mama mo. Pagdating naman po sa kanilang mga features, so ang ilaw nga po nila, parehas lang pong naka fully LED lahat. Mas maangas lang yung kay Euro Falcon kasi nga may design. Pagdating sa kanilang gauge panel, parehas lang din pong naka digital. At parehas din po silang naka keyless. Pero syempre dito na nga po magkakaalaman pagdating sa presyohan. Si Honda EDV nga po ay may presyong 166,900 pesos. Samantalang si Euro Falcon naman ay may presyong 129,900 pesos. Katulad nga ng sinabi ko kanina, sa presyo pa rin talaga magkakatalo. Pero kaya nga po nandyan yung dalawang motor na yan para may choice ka. Kaya alin ba yung pipiliin mo dyan sa dalawa? Honda EDV 160 or Euro Falcon 180? Pero kahit alin pa dyan yung piliin mo, wala pa din tayong bagong Escape Pi.